Napakaraming confidential funds, intelligence funds, miscellaneous funds ang buong gobyerno ng Pilipinas. Sa Office of the President, more than 4 billion. Meron ba nagtatanong kung saan napunta? Meron bang tinanong ang COA kung meron dyan sa mga kongresista at senador at ibang opisyal ng gobyerno na nagbulsa? Walang nagtatanong. Sino nakakaalam kung inaabuso yan? Walang may alam kasi walang nag-iimbestiga. Ang gusto lamang imbestigahan ng nakakaraming merong pondo ay si Vice President Sara Duterte. Ayaw nilang aminin sa sarili nila na meron rin silang mga ganong pondo at pag pinagsama-sama mo, bulto-bulto, bilyon-bilyon, mas marami pa yung sa kanila. Alam nyo, ang iniisip ko dyan, kung kayo ay merong pondo na mas malaki pa kaysa kay Vice President Sara Duterte, ba't kayo bumabanat kay Vice President Sara Duterte? Di ba? Baka pag bumanat kayo, nadadagdagan pa lalo ang inyong pondo. Hingin lang namin sa inyo yung reaction muna, yung pagdalo ni Vice President Sara Duterte doon sa Kamara. At marami din nakapansin, parang hindi tinatanong si VP Sara doon. Yes po. Ang masabi natin dyan, talagang nandyan si Vice President Sara Duterte, hindi iniiwan ang kanyang mga kasamahan, ang kanyang mga kaibigan. 'Di ba? Alam nyo, sa Kongreso, ilan ang boses ng mga Pilipino doon? 300 plus. Karamihan dyan, dati naka-Duterte fist. 'Di ba? And ngayon, ilan na lang ang nakadikit sa kanya? Isa, dalawa, o tatlo. 'Di ba? Si Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema, ang tumatakbong senador Congressman Rodante Marcoleta, and konti na lang. So talagang pero kahit na ganon, buong tapang na humaharap si Vice President Sara Duterte, ipinagtatanggol ang kanyang mga kasamaan. Alam nyo, isa kong masabi dyan, napakaraming confidential funds sa ating gobyerno and miscellaneous funds and kung ano-ano pang extra funds. Mula sa Pangulo ng Pilipinas na lampas 4 billion, sa ating mga gobernador, sa ating mga mayor, merong confidential funds, and sa ating mga kongresista at senador, meron ring iba't ibang klaseng funds, di ba? Yun nga yung tinatawag na liquidation by certification. Inabutan sila ng pera, wala namang alam ang taong bayan kung saan napunta yung pera, by means of one signature, sinabi na ito'y ginamit sa tama. Di ba? Eh kung haharap tayo dyan sa Committee on Good Governance and Public Accountability, dapat lahat accountable sa publiko, di ba? Hindi yung isa lamang ang tinitira nila, si Vice President Sara Duterte, when in fact, mas malaki pa, bulto-bulto pa, billion-billion pa ang kanilang mga confidential funds at miscellaneous funds ng iba't ibang opisina ng gobyerno na hindi man lamang sila nagsasalita, di ba? At dapat yung taong bayan ngayon ay po pwedeng mag-demand sa lahat po ng nasa gobyerno, lalo na sa Kamara, USEC, na busisiin din yung ibang mga budget, no, dito sa iba't ibang ahensya, hindi lamang sinisingle out. Kasi ang nangyayari, isolated yung sa Office of the Vice President. Yes, alam niyo naman na purely harassment itong ginagawa na ito sa ating Vice President dahil siya ang number 1 pa rin. Pagka Pangulo sa 2028, isipin ninyo, ilang buwan na siyang tinitira, dinudurog ang Pangulong Duterte, ang Vice President Sara Duterte, pero sa recent survey, sila pa rin ang number 1 pagka-Pangulo, di ba? So, alam nyo, hindi kasi alam nitong ibang kongresista na ito, lalo na yung nasa Malacanang, mga elitista kasi itong mga to, mga anak ng politiko, apo ng politiko, lumaki sa Maynila, lumaki abroad. Hindi nila alam na ang taong bayan ang pinapanood araw-araw na pelikula, iba't ibang pelikula, ay kung paano yung paborito nila ay kinorner, pinahirapan at sa dulo, yun pa rin ang nagwawagi. Hindi nila alam yung mga ganyan pinapanood ng masang Pilipino eh. Kaya
sa panggigipit nila, ginigipit nila ng todo-todo, pinapahirapan nila ng todo-todo, hindi nila alam na yung milyong-milyong supporter ng mga Duterte lalo pang nadadagdagan. Lalo pang nagiging tens of millions ang supporters. At kung Duterte Marcos dati yan, makikita natin ngayong 2025, mas marami talaga ng bultuhan yung mga Duterte supporters kaysa Marcos supporters. Mm-mm. Well, Yusek, ano ba talaga ang para sa iyo, nakikita mo? Sino ba ang naglilihis ng mga issues? Kasi sinasabi ng mga kongresista, nililihis ni VP Sara ang tunay na issue doon sa kanyang pondo, yung budget nga niya sa DepEd at OVP. Pero ang sabi sa panig naman ng VP Sara, nililihis ang issue na totoong problema ng bayan at Yusek na kaya patuloy na siyang ginigipit ngayon. Kung ang pag-uusapan natin problema ng bayan, katatama lamang ng super typhoon, mga magsasaka natin sa kalahati ng buong Luzon, nasira ang pananim, namatay ang kalabaw, wala nang ipambibili sa mga susunod na buwan ng kanilang ipangnenegosyo, ipangtatanim, ipang-aararo. Kung ang pinag-uusapan ng Kongreso ay problema ng taong bayan, sunod-sunod yun ang nangyayaring super typhoon. Pero ang hearing ng Kongreso, hindi naman patungkol sa mga disaster relief operations at kung paano tutulungan yung mga Pilipinong nahihirapan sa super typhoon. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito ay kung paano durugin ang isang tao, yung pangtao na pinakamamahal at most voted sa kasaysayan ng ating bansa. Alam niyo, yun pa rin ang sasabihin ko po diyan. Ang daming pondo sa gobyerno, 'di ba? Namimigay tayo ng ayuda ng halos kalahating trilyon pala, sorry. Kalahating trilyon, discretion lamang ng mga kongresista kung sinong bibigyan, inuubos natin ang kalahating trilyon pamimigay ng pera, 'di ba? Kung saan-saan na lang. Pero nagagamit ito syempre sa politika. Bibigyan ba nila yung mga kalaban nila? Syempre hindi. In anticipation ba to sa election? Syempre oo. In anticipation ba to sa papasko? Syempre oo. So yan yung mga pinagkakaabalahan nitong ating gobyerno, 'di ba? Lalo na dun sa isang topic. Ang sabi ng ating Vice President Sara Duterte, balita ako, may intelligence report na ako ay gustong ipapatay. Kaya pag ako ay pinapatay, meron na akong kinausap para pumatay rin, 'di ba? Mm. Ang tinututukan ng ibang media at ng ibang ahensya, yung yung magiging resulta, hindi yung pending threat, yung premise sa buhay ng ating Vice President, sa buhay ng most voted and most trusted public official ng ating bansa. Lahat, pati yung NBI, pati yung DOJ, pati yung Kongreso, pati yung Senado, pati ang Malacanang, pati ang NSC, ang tinututukan yung sinasabi ng pangalawang pangulo natin pag siya ay pinatay na. Wala man lang tumulong man lang doon sa threat sa ating Vice President na yun nga sinasabi niya, pag ako ay pinatay na dahil ang balita ko, merong balita na papatayin ako, ito ang gagawin ko. Ang tinitingnan nila yung gagawin pagpatay na siya. Kung hindi ba naman nag-iisip ng tama, 'di ba? Patay na nga siya noon, pinatay na nga siya noon, 'di ba? Unahin muna yung gagawing krimen sa kanya na mayroong intelligence report na gagawin sa kanya. Pero ang sinasabi po ng NBI at ng iba pang ilang ahensya, wala pa daw silang namomonitor na threat kay VP Sara Duterte. Ano masasabi mo dyan, Yusek? Kaya nila sabihin yun anytime. Itong ang pagsasabi nila, ang sinabi lang nila sa Pangulo, di ba? Hindi nila sinabi yung sa side ni Vice President Sara Duterte, di ba? So, ano talaga yan? Medyo, alam natin yan, medyo biased yan, di ba? Pero personally, Yusek, ikaw mismo, nakakasama mo si VP Sara, may alam ka bang maraming assassination attempt or plot laban kay VP Sara? Unang-una, ang alam ko lang na nakikipag-away sa teroristang NPA ay syempre Armed Forces, Philippine National Police,
Pangulong Rodrigo Duterte, pangalawang Pangulo Sara Duterte, ang ating Senador Bato and Bongo, SMNI, di ba? Pastor Apollo Kibuloy, Duterte Youth Party List. Mabibilang mo sa kamay mo kung sino nakikipag-away sa teroristang NPA na threat ng ating bansa for 50 years na. So doon pa lamang, kung ikaw ang nakikipag-away sa teroristang NPA, syempre kayo ay malalakas sa gobyerno, kita ng taong bayan na kayo ang leader ng sambayan ng Pilipino paglaban sa NPA. Syempre doon pa lamang ang buhos ng galit at pakikipag-away ng NPA maliban sa AFP at PNP, pupunta rin sa inyo, di ba? Pupunta kay Pangulong Duterte, kay Vice President Sara Duterte, sa SMNI, kay Pastor Apollo Kibuloy, sa Duterte Youth Party List. Kakaunti lang tayong nakikipag-away sa teroristang NPA eh. Karamihan naman ng kongresista, tahimik sa issue na yan. Walang nagsasalita. Karamihan naman ng senador, maliban kay na Senador Bongo at Bato, tahimik sa issue na yan. Karamihan naman sa Malacanang, tahimik. Gusto nga magpisto kahit patay na si Joma eh. So yun pa lang doon, threat sa buong bansa, national security threat ang NPA, teroristang NPA, tayo-tayo lang ang nakikipag-away. So doon pa lang sa unang punto na yon, syempre tayo ang nasa tayo ang nasa edge, 'di ba? Kung merong babanatan ng teroristang NPA, tayo-tayo 'yun. Kaya nga pinagtutulungan rin si Vice President Sara Duterte nitong tatlong makabayan sa Kongreso, kaalyado ng NPA eh. Mm-mm. Ay, yun nga, nabanggit mo rin yan dahil yung mismong nagtatanong doon is a convicted child abuser. Walang iba po kundi si Congresswoman Castro. Yan, buti binanggit nyo ha. At hindi pa ako nakakainom ng losartan. Kapag talaga nakasalubong ko yan, hinayupak na yan. Convicted ka na congresswoman, di ba? At kaalyado ka ng mga komunista. At yung mga kaalyado mong terorista, pumapatay ng pulis, sundalo, at mamamayang Pilipino. Convicted ka ng korte for endangering the lives of the Filipino youth, bringing them to NPA areas. Tapos, ang kapal ng pagmumukha mo, humarap dyan at gagamitin yung titulong kagalang-galang, honorable. Di ba? Tapos, merong haharap sa'yo na abogada na ang bait-bait, sinagot lahat ng gusto mong sagutin. Mula Amerika, lumipad papuntang Pilipinas para sumagot at humarap sa inyo, isa-cite in contempt mo pa. Talaga namang abuso na nga yung pag-cite in contempt ng Kongreso, mas lalong abusado ka. Ikaw ay kaalyado ng teroristang NPA, ikaw ay convicted as a criminal ng korte, ikaw pa yung haharap dyan, magsa-cite in contempt sa isang officer of the court, sa isang abogado na mabait na nagsiservisyo sa ating bayan. Sino ka para mag-detain ng isang Pilipino? 'Di ba? Pag nga pulis merong dinetain, hindi dapat lumampas ng 24 or 48 hours. Sino ka na magde-detain ng 5 araw at i-extend mo pa ng 10 araw? 'Di ba? We are all bound to uphold the Constitution and the law, di ba? Our Filipino people have the right to liberty, di ba? May karapatan tayong maging malaya. Wala tayong kaso, hindi tayo kriminal. Meron tayong karapatan maging malaya. Ikaw nga, kriminal, convicted. May karapatan pa rin maging malaya ngayon dahil nag-file sigurado kayo ng apela sa Court of Appeals. Kung ikaw nga na convicted criminal, merong karapatan maging malaya ngayon, paano pa yung walang kaso at hindi kriminal at sumusunod sa batas dahil officer of the court, officer ng batas, di ba? Kaya ang kapal ng pagmumukha nitong kongresistang ito, alam nyo, pa-filean namin to sa COMELEC. Etong ACT teachers na ito, etong Kabataan Party List, etong Gabriela, at etong Bayan Muna. Ang dami niyong miyembro na napatay bilang NPA, ilan ang kailangan namin? Kahit isa lang. Isang ACT teachers na member na napatay sa NPA, isang Bayan Muna, isang Kabataan, isang Gabriela. Kinukuha namin ngayon yan at ifa-file namin yan sa COMELEC para ma-delist kayo ngayong eleksyon na ito. Yung boto na gusto nyo makuha, masasayang lang yan. Huwag nyo iboto tong mga to.
masasayang. Ipapadilis namin yan. Dahil alam ng taong bayan, alam ng mga pulis at sundalo, alam ng buong gobyerno, alam ng sambayan ng Pilipino through SMNI na sila lang ang nagre-recruit ng mga mamamayang Pilipino papuntang NPA at miyembro nila ay napapatay bilang teroristang NPA. Therefore, kailangan sila mawala sa ating Kongreso dahil hindi tayo dapat nagpopondo gamit ang pera ng bayan, taong bayan, para pondohan ang mga nagpapabaksak sa bayan at pumapatay sa mga tropa ng gobyerno. O nga, Yusek, kinokonsente na ba? Malinaw na ba na kinokonsente ng gobyernong itong mga ganitong mga individual o personalidad na convicted na nga child abuser, ayan pa, ay hinahayaan na manungkulan at magtanong pa doon sa mga resource person nila? Diyan sa tanong nyo po na yan, ang masabi ko dyan, lahat ng opisyal ng gobyerno na hindi nagsasalita patungkol sa NPA, lalo na sa mga kasamahan nila sa gobyerno na nagpopondo sa NPA at kaalyado ng NPA, lahat ng opisyal ng gobyerno na yan ay kinokonsinte ang NPA. At mahiya naman kayo sa Armed Forces of the Philippines at sa Philippine National Police. Karamihan sa mga opisyal ng gobyerno humihingi ng security detail sa ating AFP at PNP. Ang totoo naman dyan, kaya kayo humihingi ng security kasi may kalabang kayong gobernador o kongresista o mayor sa inyong lugar. Pero pag na-realize ng Armed Forces at ng Philippine National Police na kayo pala ay kaalyado ng NPA, kayo pala ay pinapabayaan lamang lumago ang NPA, ang NPA ang pumapatay sa ating mga tropa ng gobyerno, sa mga pulis at sundalo, marirealize na sambayan ng Pilipino at ng mga tropa ng gobyerno na kayo pala ang kaalyado ng teroristang NPA. Yusek, si Partner Admar, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga, Chairman. At option pa ba ang neutrality sa kasalukuyang sitwasyon sa ating bansa? Or dapat nang manindigan ang taong bayan? Sa common sense ng isang tao, pag ikaw nakakita ng isang nang-aabuso at meron siyang inaabuso, kino-corner niya, inaabuso niya ng todo, pinapahirapan niya ng todo, ang ibig sabihin ng neutrality mo ay pagkonsenti mo sa lumalabag sa batas, pagkonsenti mo sa nang-aabuso. Kaya hindi pwedeng neutral tayo lagi, 'di ba? Kahit na opisyal ka ng gobyerno, at sasabihin mo, we are following the rule of law. We are following the rules of the committees and everything. Pero nakita mo na ginagamit nila yung posisyon nila pang-abuso, 'di ba? Merong karapatan ng tao, right to liberty. Ikaw ang nang-aabuso ng kanyang karapatan para maging malaya at magbabanggit ka ng kung ano-anong batas at procedure. Pag naging neutral ka dyan, talagang tinotolerate mo ang pag-abuso sa posisyon ng gobyerno. So dapat talaga magsalita at nagpapasalamat kami nandiyan ng SMNI kasi kayo lamang nag-feature niyan dahil ang inyong slogan ay Truth That Matters. Kasama rin ng mga vloggers dahil pinapakita natin na tayo ay hindi tahimik, tayo ay nagmamasid, tayo ay handang magsalita at kayo sa SMNI, kayo ay handang mag-feature sa mga nagsasalita sa katotohanan. Truth That Matters. Dapat po, kapag nakakakita tayo ng mapang-abuso na opisina ng gobyerno, mapang-abuso na Pilipino, sa kapwa Pilipino, hindi tayo dapat neutral sa ganyan. Dahil pag tayo ay neutral, tinotolerate natin yung nang-aabuso at pag na-tolerate sila, gagawin nila paulit-ulit yan hanggang umabot sa inyo, hanggang umabot sa atin ang pang-aabuso. At masasabi na lang natin, naging parte tayo ng pag-tolerate sa pagdami ng inaabusong Pilipino. Sabi ng pinuno ng Kamara, dapat na lang daw sagutin ng pangalawang Pangulo yung mga akusasyon at sa panig naman ng pangalawang Pangulo, ongoing pa itong issue sa pag-audit ng COA. At tila gusto ng Kamara na sila na yung
mag-audit na kasi kaya pinapasubpina nila, pinapakuha nila yung mga dokumento. Pero maraming mga paratang din ng pangalawang pangulo na hanggang ngayon ay hindi pa sinasagot, lalo na nung leader ng Kamara at ng iba pang mga kanyang pinaratangan like doon sa pagsisinungaling, doon sa big ticket projects, bakit hindi natuloy. Nandun yung issue din kay Speaker na parang yung bribery issue at napakarami pang mga paratang. Akala ko ba dapat na sagutin ang mga paratang? Yes po. Unang-una dyan, ang confidential funds sa pangalan pa lang ay confidential. 'Di ba? Meron tayong rules, meron tayong batas patungkol sa confidentiality ng confidential funds, 'di ba? Hindi pwedeng pag humarap yung makakaliwa na NPA ay yung makakaliwang kongresista na kaalyado ng NPA sa Armed Forces, kailangan agad sabihin ng Armed Forces kung saan nila dinadivert ang kanilang intelligence and confidential funds dahil confidential nga in nature. Hindi mo pwedeng sabihin sa kahit kanino yon. Pwedeng national security threat pag sinabi mo sa maling tao, lalo na pag sinabi mo sa kaalyado ng teroristang NPA, di ba? Pangalawa, sino bang nag-o-audit? Sino bang inatasan ng ating gobyerno na mag-audit at magbusisi ng mga confidential funds at intelligence funds? It is the COA. Hindi pwede ang ginagawa na dahil hawak mo ang budget ng COA, kaya mong busisiin yung ginagawa ng COA. Di ba? Para mo na rin sinabi na lahat ng kaso sa Korte Suprema, lahat ng kaso sa mga RTC, lalo na yung related sa inyo, mga politiko, pwede nyong busisiin yung mga kaso. Uutusan nyo yung korte na dalhin yung mga papeles sa inyo, sa Kongreso. Bakit? Hawak namin ang pondo ng Supreme Court, hawak namin ang pondo ng RTC, kami ang nagpopondo. Kaya in aid of legislation, anong legislation ang sasabihin? Yung General Appropriations Act. Dahil dyan, meron kaming kapangyarihan busisiin at maging korte na rin, di ba? Yan ang maling-mali. Tama yung sinasabi ng ating incoming Senador Marcoleta. Ang mandato na yan ay nasa COA. Kung hindi pa tapos yung proseso, hindi dapat ibigay ng COA yan. Kasi yung facts ng COA, pinapublicize nitong kabilang body and sila ang nag-i-interpret, di ba? Sino lang ba dapat ang mag-interpret niyan? COA lang. Kung nag-a-appeal ang isang partido, sa COA lang rin. And tama lang yung sinasabi ni Yusek Laika Lopez kasi tinatanong ko anong stand nila. Sinabi lang nila yung stand nila na dapat nasa COA yan and antayin matapos ang proseso ng COA. Sasabihin na naman itong makakaliwang kongresista, Franz Castro, parang tinutulan ni Yusek Lopez yung karapatan o kapangyarihan ng Kongreso magbusisi. Pwede nga kayong magbusisi, pero yung kapangyarihan magbusisi, mag-audit, nandun sa COA. Pag sinabayan mo yon at nakialam ka doon, mag-iiba yung resulta. Di ba? Kasi ipapamukha mo, hawak namin kayo sa leeg, hawak namin ang pondo ninyo. Katulad nga yun ang sinasabi ko, hawak nyo rin naman ang pondo ng Supreme Court, hawak nyo rin naman ang pondo ng Ombudsman, na puro politiko ang may kaso, hawak nyo rin naman ang pondo ng Sandigan Bayan, hawak nyo rin naman ang pondo ng mga RTC, di ba? Parang ganun lang rin yon. Pinilit nyo sila magdala ng papeles sa inyo at ginawa nyong kangaroo court at hinihiring nyo sabay doon sa hearing sa inyo, di ba, ng ibang body, mali yun, di ba? Kumbaga, morally, mali yun. Nakikialam tayo sa proseso ng ibang independent bodies ng gobyerno, tapos ihihiring natin. Tapos ang gusto natin, opinion lang natin ang mananaig. Pag hindi ka nag-yes or no sa opinion ko, pag hindi mo sinabi ang gusto kong sabihin, contempt ka agad, kulong ka agad. Saan ka nakakita ng ganon? Only in the Philippines, di ba? Nung kinwestiyon ni Vice President Inday Sara Duterte yung legality ng ginagawa ng Kamara doon sa pag-contempt, in-extend pa
Ang sabi lang ng isang congressman, kung may question ka, maghain ka ng kaso, magsampa ng kaso. Pero sila dito, exempted sila doon. Hindi sila magsasampa agad-agad ng kaso, kundi ipapahiya muna nila ang kanilang iniimbestigahan. Dudurugin na muna nila. Yan ba yung nakikita mo rin, Chairman? Yun nga po, ongoing yung proseso ng isang body ng gobyerno. Tapos kinukuha nila yung papeles, tapos dinudurog nila yung mga kasali doon ng mga partido, di ba? Yung gusto lang nilang durugin, di ba? So, mali talaga yan. And tama dyan si Vice President Sara Duterte, buti nga humarap si Vice President at pinagtatanggol ang kanyang mga kasamahan. Mali talaga yan. Kung hindi tayo magsasalita ngayon sa maling proseso na yan, hanggang kailan yung magiging abuso dyan? Up to the point na lahat na lang ng kalaban ng gobyerno, lahat ng magsasalita laban sa kamalian ng gobyerno, talagang pag-iinitan ng gobyerno at gagamitan ng batas para sila ang magmukhang mali. 'Di ba? Katulad nga po nung masabi ko personally, katulad ng ginawa sa SMNI. 'Di ba? Ang SMNI talagang ipinapakita lamang ang katotohanan sa ating lipunan. Ang SMNI nga, ang slogan, Truth That Matters. Talagang kahit sa NPA, teroristang NPA, kayo lamang ang nagpapakita ng katotohanan. At dahil ipinapakita nyo lahat ng katotohanan, syempre maraming nagagalit, may mga politikong nagagalit, at pati kayo ay pinag-initan. 'Di ba? Tama ba yon? Syempre mali yon. And buti naman nga po, ang SMNI ay isang batas, 'di ba? Franchise law. Na kahit na pinag-initan kayo sa isang house, sa isang body, hindi nila magawang tanggalin ng SMNI dahil nanindigan pa rin ng mga senador at sa Kongreso nanindigan tayo. The 30th party list, si Kong Arroyo, Congresswoman Arroyo, Kong Pulong Duterte. And kung hindi tayo naninindigan, kung walang naninindigan, kung walang nagsasalita, paano pa? Sino pa ang mga maisasalang dyan sa Kongreso para pahirapan? Wala naman silang sala. Yes, Yusek. Siguro huli na lang mula sa akin dahil kagabi nga ay nalawagan si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa COA na dapat buksan na yung libro at lahat po ng ahensya ipakita para magkaalaman na kung sino yung may mga irregularities, kung OVP or DepEd. Kasi tulad ng nabanggit natin kanina nung una, OVP, DepEd lamang yung nasi-single out baga sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. So ngayon may panawagan, buksan ang libro. Anong masasabi mo? Tama ang panawagan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Napakaraming confidential funds, intelligence funds, miscellaneous funds ang buong gobyerno ng Pilipinas. Sa Office of the President, more than 4 billion. Meron ba nagtatanong kung saan napunta? Wala, di ba? So mula doon sa 4 billion na yon, binigyan ng Vice President Sara Duterte, hindi naman siya mabibigyan kung hindi inaprubahan, di ba? Meron ba nag-iimbestiga doon sa nag-approve? Wala rin, di ba? Meron bang ibang opisina ng gobyerno ang merong confidential funds? Meron, marami. Mas marami pa kay Vice President. Mga gobernador, mga mayor. At kung iba't ibang klaseng pondo, meron rin ng mga kongresista at senador. Meron bang binubusisi kahit isa sa kanila? Wala. Yung kanilang pera ba ay isang perma lang pwede nang kuhanin sa bangko? Cash? Oo. Meron bang tinanong ang COA kung meron dyan sa mga kongresista at senador at ibang opisyal ng gobyerno na nagbulsa? Walang nagtatanong. Sino nakakaalam kung inaabuso yan? Walang may alam kasi walang nag-iimbestiga. Ang gusto lamang imbestigahan ng nakakaraming merong pondo ay si Vice President Sara Duterte. Ayaw nilang aminin sa sarili nila na meron rin silang mga ganong pondo at pag pinagsama-sama mo, bulto-bulto, bilyon-bilyon, mas marami pa yung sa kanila. Alam nyo, ang iniisip ko dyan,
kung kayo ay merong pondo na mas malaki pa kaysa kay Vice President Sara Duterte, ba't kayo bumabanat kay Vice President Sara Duterte? 'Di ba? Baka pag bumanat kayo, nadadagdagan pa lalo ang inyong pondo. Yan ang pwedeng possibility dyan. Mm. 'Di ba? At aking huling masasabi dyan, tama yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte, busisiin natin lahat, buksan natin lahat, kausapin natin si COA ngayon. COA, anong inaudit ninyo sa iba't ibang confidential funds, miscellaneous funds, intelligence funds ng lahat ng opisyal ng gobyerno? 'Di ba? Kasi kung hindi nyo ginagawa yan, 'di ba? Saan dinadala ng 3 makakaliwang kongresista ang kanilang miscellaneous funds? Milyon yan. Sino nakakaalam? Tanungin natin sa Committee on Good Government and Public Accountability. Ang SMNI, tayo sa Duterte Youth Party List, ang Armed Forces at ang PNP. Gusto naming malaman rin po sa House Committee on Good Government and Public Accountability kung saan dinadala ng Kabataan Party List, ng Gabriela Party List, ng ACT Teachers Party List, ang kanilang milyong-milyong pondo na nire-release sa kanila ng isang pirma lamang nila. Walang nagtatanong, walang nakakaalam kung saan dinadala ito. Dahil kaalyado nila ang teroristang NPA. Dapat managot. Baka binibigyan nila ang kaalyado nilang teroristang NPA mula doon sa milyong-milyong yon. Walang nakakaalam, walang accountable sa publiko dahil hindi natatakel ng ating COA at ng ating Kongreso. Mm. At huli na lang, dahil nga sa sunod-sunod na itong mga pagdinig na ito at ang layunin naman in aid of legislation, sa tingin ho ba ninyo, Chairman, pwedeng gawing batas yan na dapat yung lahat ng pondo, yung confidential pa lahat na ng budget ng gobyerno, ng pondo ng gobyerno, maging transparent sa publiko, maganda siguro doon pa mismo, magandang batas na yan o proposed na batas para sa magiging resulta dito sa kanilang mga hearing para matapos na. Tama yan. Alam niyo kung bakit? Pag ang isang karaniwang Pilipino nagnakaw na isang pandesal sa bakery, 5 piso o 6 na piso halaga, kulong yan. Pero yung binibigyan mo, inaalaw mo na humawak sila ng milyong-milyong piso, katulad ng maraming may confidential fund, mula Office of the President hanggang sa mga kongresista, inaalaw natin na may hawak silang milyong-milyong piso, bilyon pa yung iba. Hindi natin alam kung saan napupunta. Malay natin kung pinanggagawa na ng bahay, pinambibili ng boto, pinang-ooperate sa eleksyon or anything, wala tayong alam. Dapat talaga yan, lahat managot. Kung hindi nila binubulsa, di okay. Kasi ginawa nilang legal yan 'di ba? Pero dapat busisiin natin at magsalita tayo dahil pag hindi natin inalam, hindi natin inaudit at hindi tayo nagsalita, sinong nakakapigil sa kanila na magbulsa ng pera nila na bilyon-bilyon, 'di ba? At tinitira lamang nila ay si Vice President Sara Duterte na meron talagang security threat dahil siyang head ng DepEd na lumalaban sa mga gurong makakaliwa na nagre-recruit papuntang NPA. Sila lang mag-ama, ang national leaders ng bansa na lumalaban sa mga terorista, kriminal at durugista. Kaya kailangan talaga nila gamitin yung kanilang confidential funds para tumulong sa armed forces at sa PNP at sa pag-alam dito sa mga kriminal na ito. Yung ibang politiko, walang kalabang kriminal, walang kalabang terorista, walang kalaban ng gobyerno, pero merong confidential funds, merong iba't ibang klaseng pondo, saan nila dinadala yon? 'Di ba? Kailangan pong busisiin, kailangan kalampagin, lalo na dito sa mismong committee on good governance and public accountability, dahil baka ang mga miyembro dyan mismo, ay ibang miyembro, mayroong ganung pondo, hindi naman nila dinidisclose, 'di ba, for public accountability mismo. At kapag hindi dinidisclose at hindi nagsasalita at hindi natin inaalam,
Saan napupunta lahat yon? At ang aking huling punto po, yung 3 kongresista na makakaliwa, meron niyang pondo, nakakakuha yan ng maraming pondo, saan nila dinadala ang kanilang pondo? Gusto malaman ng Armed Forces, ng PNP, ng mamamayang Pilipino, kung saan nila dinadala ang milyon-milyon nila. Dahil meron silang mga kaalyado na pumapatay ng pulis, sundalo, tropa ng gobyerno at mamamayang Pilipino, baka mismong pera na ipinansesweldo natin sa kanila at ipinopondo natin sa kanila bilang pondo nila, baka yun na mismo ang nagagamit, pampatay mismo sa ating mga tropa ng gobyerno. Kaya kailangan po nating malaman yan. Alright, siguro Chairman, huling mensahe na lamang po ninyo, mensahe niyo kay VP Sara Duterte, lalo't all out yung gobyerno ngayon laban sa kanya. Mensahe lang po natin mula Duterte Youth Party List sa ating Vice President Sara Duterte at sa ating Pangulong Rodrigo Duterte, mahal na mahal kayo ng sambayan ng Pilipino. Kahit iwan kayo ng karamihan sa mga politiko, 99.99% ng mga politiko, hindi kayo iiwan ng halos 100 milyong Pilipino. Hindi namin papabayaan na kayo ay tanggalin, kayo ay gipitin ng todo. Ang buong Pilipinas ay nagmamasid. Ang buong Pilipinas po ay mahal na mahal kayo. Pinagkakatiwalaan kayo mula 2016 hanggang 2022. Kayo ang most voted, kayo ang most trusted. Dahil ramdam ng mga Pilipino ang inyong pagprotekta sa aming lahat, sa milyong-milyong Pilipino, sa aming mga anak at apo, sa kabataang Pilipino at sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino. Kayo lamang ang gustong magtiyak na walang droga, walang kriminal na mambibiktima sa ordinaryong Pilipino. Kaya mahal po namin kayo. Katulad po ng sinabi ni Pastor Apollo K. Buloy, tatag lamang po. Nandito ang sambayan ng Pilipino para po sa inyo. Alright, maraming salamat po Chairman sa inyo pong oras at sa pagbibigay po ninyo ng impormasyon. Mabuhay po kayo. Ingat po and God bless.